Magandang umaga po. Mga bata, tahimik na. Pwede ba? Okay. Magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Malapit-lapit na po na matapos natin ang ating mahabang paglalakbay sa aklat na ito. Ito ang ating ika-64 na bahagi ng ating pag-aaral dito sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Ayon po sa mga environmental scientists, ang pagkakaroon ng tinatawag na climate change ay may epekto daw sa cycle of season na nangyayari sa atin. Halimbawa niya, ang buwan po ng Marso hanggang Mayo, ito ay summer at ito rin ay tinatawag nating dry season. Pero kapansin-pansin na sa buwang ito ay mayroong bagyo. No, nakaraang buwan, may malakas na bagyo na tumama sa Quezon Province. At ngayon ay may inaasahang bagyo na tatama naman sa probinsya ngayong araw na ito ng Cagayan Valley at ng Isabela. Of course, may paliwanag ang ating mga scientifico kung bakit may ganyang mga pagbabago sa ating panahon. Bagyo sa tag-init. Ngunit, dito sa binasa natin ngayon, binasa sa atin ni Benel, makikita natin ang isang unusual thing, isang pangyayari sa kurso ng kalikasan, sa takbo ng kalikasan. Isipin natin na ito ay isang midday, araw na hindi dapat hapon actually, kundi katanghaliang tapat. Katanghaliang tapat na supposed to be napakatindi ng tirik ng araw, ngunit nagkaroon ng 3 oras na kadiliman habang nakabayubay ang Panginoon Kristo doon sa krus. At walang sinamang scientifico ang pwedeng magpaliwanag kung bakit nangyari yan sapagkat ito ay gawa mismo ng Diyos. Ano pat ang kalikasan ay nagpapahayag ng kanilang simpatya sa anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo, na siyang tumanggap ng buong galit ng Diyos sa kanyang sariling katawan. Siya na ating paghalili. Siya na ating righteous substitute. Isang matuwid na kahalili at pumasal ng kasalanan ng lahat ng kanyang mga mananampalataya. Ang Passion of Christ o ang pagdurusa ng Panginoong Kristo ay nangyari sa 3 lugar. Pwede natin gamitin ang 3 G sa bagay na yan. Ang unang lugar ay Gethsemane. Dito, nakita natin ang pagdurusa sa kalooban ng Panginoong Kristo habang siya ay nananalangin ng magdamag doon sa Gethsemane. Ano ba? Nasabi ang pawis na tumutulo sa kanya yung animoy dugo. Hindi lamang sa Gethsemane, kundi sa lugar na kung tawagin ay another J, Gabata. Hindi binanggit ni Marcos yan. Pero sa John chapter 19 verse 13, binanggit yan ni Apostol Juan na itong lugar na kung saan si Pilato ay umupo upang hatulan ang Panginoong Kristo, ang lugar na yan ay Gabata, the judgment seat. At pwede natin sabihin na ang lugar na yan ay the place of mockery. Sapagkat dito nakatanggap ang Panginoong Kristo ng mga insulto, ng mga masasakit na salita, ng mga salitang walang katotohanan, mga paratang laban sa Kanya. Kaya pwede rin natin sabihin, this is a place of mockery. At ang kahuli-hulihan ay sa Golgotha. Gethsemane, Gabata, Golgotha. Dito ang Panginoon Kristo itinako at namatay sa krus. Now, we move from the actual crucifixion to the so-called contemplation of the cross. The emphasis here is shifted from the mockery, from the insult, from blasphemies, to the state of crucifixion. Sa kalalagayan ni Jesus habang siya'y nakapako roon.
At makikita natin, mga kapatid, na ang bigat at ang sakit na kanyang nadarama ay hindi doon sa mga tinanggap niyang parusa sa kanyang katawan. Hindi sa masamang pagtrato sa kanya ng mga religious leaders, ng mga sundalo Romano, ng mga tao sa kanyang kapaligiran. Hindi ang pagtatatwa sa kanya ni Pedro ng 3 beses at marami pang iba, kundi kung paano siya tinrato ng Diyos noong oras na yun. Yun ang pinakamabigat. Sapagkat sa oras na yun, tumalikod ang Diyos sa kanya. Sa oras na yun, lumayo animo ang Diyos sa kanya. Sapagkat noong oras na yun, siya'y tagapagdala ng kasalanan ng kanyang mga tao na kailanman ay hindi tinalulugan ng Diyos. And I want to bring to you a message. Christ is abandoned by the Father in order to deliver us from eternal abandonment. Tinalikuran ng Diyos Ama si Jesus upang iligtas tayo sa walang hanggang pagkalikod ng Diyos. Dalawang bagay po ang ating pag-aaralan ngayon o titingnan. Una, tingnan natin the desertion of Christ. Pangalawa, the death of Christ. The desertion, ibig sabihin na yung paglayo, pagtalikod, abandonment ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. The desertion of Christ is visually exhibited. It is visually exhibited. Ayon po sa Jewish reckoning, na mayroong nangyari rito na kakaiba. Sa Jewish reckoning of time, sabi rito, sa pagitan daw ng 6 na oras hanggang 9 na oras, nagkaroon ng matinding kadiliman sa buong lupain. Yung pong salitang ika-6 at ika-9 na oras sa Jewish reckoning, iba po kasi yung pagtataya nila ng oras. At alas 6 po ng umaga sa atin, 1:00 yan sa kanila. So yung first hour, yun yung alas 6 ng umaga sa atin. Kaya kung ating tatansyahin sa oras na meron tayo ngayon, na naiintindihan natin, yung pong sinasabi rito, ika-6 na oras, ito ay maaaring sa pagitan ng alas 12 o 1:00, at ang ika-9 ay ang alas 3. So sa mga oras na ito na dapat ay katanghaliang tapat, matindi ang tirik ng araw, nagkaroon ng kadiliman sa buong lupain. The whole land has witnessed that there is something horrible, there is something unusual na nangyayari sa kanilang lupain. Now, hindi pinaliwanag sa atin ni Marcos ang kahalagahan nito. Bakit nagkaroon ng matinding kadiliman? Maaring ina-assume ni Mark na ang mga bumabasa ng kanyang ebanghelyo ay nakasusunod sa bawat pangyayari. Maaring nabibigyan nila ng koneksyon itong mga pangyayaring ito sa mga nauna ng pangyayari. Halimbawa na lang, yung kadiliman na nangyari sa isang lupain ay may koneksyon sa tinatawag nating Passover. Diba? Noong araw po ng ating Panginoon Jesucristo ay nasa Jerusalem at siya po ay dinala sa iba't ibang mga kurado at siya ay nandoon po sa, maging nandoon siya sa Golgotha. Ito po ay araw ng tinatawag na pagdiriwang ng tinapay na walang levadura o the Passover lamb and the Passover and the unleavened bread. O yung po ay pagdiriwang ng Passover lamb. Naalala niyo po kung kailan nangyari yan talaga? Sa kinuha yan? Yan kinuha sa aklat ng Exodus. Sa Exodus, nagpadala ang Panginoong Diyos ng 6 na matitinding salot sa lupain ng Ehipto, no? Para patunayan ng Diyos kay Paraon at sa buong bayan ng Ehipto na siya ang tunay na Diyos at wala ng iba. At payagan niya na ang bayan ng Israel ay makaalis sa kanilang lupain, patungo sa ilang upang sumamba, of course, patungo sa lupang pangako.
Pero nagmatigas ang puso ni Paraon ay tumigas at ayaw niyang payagan ito. Kung inyo natatandaan, ang ika-8 salot, bago yung araw na pinadala ng Panginoon ang anghel ng kamatayan sa lupain, ano yung pinakawalong salot? Nagkaroon ng kaliliman sa buong lupain ng Egypt. There was darkness in the whole land of Egypt. Buong lupain. Yun ay prior to the coming of the angel of death. At alam niyo, mga kapatid, na ang kwento yan ay sigurado pamilyar naman tayo, no? Na yung pinakahuling salot, nagpadala ang Diyos ng anghel ng kamatayan at papatayin niya ang bawat panganay na anak at miyembro ng pamilya sa Ehipto. So magkakaroon ng matinding massacre, kung sabihin na natin sa buong Ehipto, bawat pamilya may mamamatayan. Ang gagawin lamang ng mga Israelita para hindi sila maapektuhan nito, papatay sila ng isang kordero, isang batang tupa. At do'y kakainin nila yung kanilang kordero na kanilang papatayin, ito'y kanilang lulutuin, pero yung dugo nito ay kanilang ipapahid sa bawat hamba ng kanilang pintuan para pagdating ng anghel ng kamatayan, magpapass over lang sa kanilang mga bahay. So mapapansin natin yung koleksyon. Sa araw na yon, na merong matinding kadiliman sa Ehipto, ito ay nangyari pagkatapos nito ay magkakaroon ng Passover lamb dinner ang mga Israelites upang maligtas sila sa tiyak na kamatayan. At kung ating kukonekta dito sa pangyayaring ito, gayon din na nangyari at karoon ng matinding kadiliman. Ang matinding kadiliman sa Ehipto ay pagpapakita ng pagtalikod ng Diyos sa bayan ito dahil sa patuloy na paglaban at patuloy na pagtanggi ni Paraon na payagan ng kanyang bayan na lumabas doon. Kaya magkakaroon ng matinding salot, mamamatay ang maraming mga bata at maraming mga panganay sa bawat pamilya. At para maligtas ang isang pamilya, kinakailangan ng isang kordero na magliligtas sa kanila. At kung i-relate natin sa pangyayaring ito, nagkaroon din ng matinding kadiliman. Nung oras na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan ay nakabayubay at namatay doon sa ito'y pagpapakita ng pagtalikod ng Diyos sa Kanya upang bigyan ng kaligtasan at buhay ang Kanyang mga minamahal. So it is visually exhibited. Secondly, it is verbally expressed. In verse 34, mababasa natin ang ganitong mga salita. Sumigaw si Jesus ng napakalakas na tinig, Eloi, Eloi, lema sabachthani. O, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kami po ang mga nag-aakusa sa mga turo na ang Panginoong Kristo ay Diyos at ginagamit nila ito pong pangyayari ito ng ating Panginoong Kristo ay sumisigaw ng malakas na tinig, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinasabi, hindi siya tunay na Diyos sa mga tinatawag niya ay Diyos. Wala tayong panahon para talakayin niya, pero nais kong sabihin, hindi po nagpapatunay ang pangyayari ito na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo ay isang walang hanggang Diyos na mayroong natatanging kaugnayan sa Ama at sa banal na Espiritu. Siya ay Diyos at hindi ito pwedeng pasubalian at hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Ngunit sa pagkakataong ito na siya nakapako sa krus, anyway ang kanyang kalikasan ng pagka-Diyos at ang kanyang kaugnayan sa Ama ay ninakaw ng pagiging kahalilin niya na sakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng mga makasalanang kanyang ibinigay. Si Kristo ay ibinilang na may sala ng oras na yun. Siya ang pumasan ng kasalanan at tumanggap ng galit at sumpa ng Diyos sa kanyang katawan. Siya na walang kasalanan.
Siya na hindi man lamang pumipintig ang kanyang puso at ang kanyang pulso na gumawa ng kasalanan, sa oras na yon ay itinuring na may sala. Siya na sinanay at sanay sa paggawa ng kabutihan, ng katuwiran at kabanalan. Noong oras na yon, siya ay tinrato, pinagsak ang kasalanan. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Kaya in that moment of time, Jesus suffered the greatest agony of hell itself. Impyerno ang kanyang nararamdaman. Humiwalay at tumalikod ang Ama sa kanya. He suffered separation from the presence of His Father. Now, John Calvin has a very good comment in this particular event. Sabi niya, he is experiencing the unmitigated wrath of God. The unmitigated wrath of God. Not just the wrath of God, not just the wrath of God that Paul speaks of Romans chapter 1, but the unmitigated. When you say unmitigated, hindi pinagaang. Alam niyo, yung mga salot, o mga parusa, o mga hatol na nangyayari sa isang bansa, sa isang lipunan, o maging sa personal na buhay ng isang tao. Maaaring yan ay pagpapahayag din ng galit ng Diyos, pero yan ay isang pangkaraniwang galit ng Diyos. Yan ay, pwede natin sabihin, mitigated wrath of God. Hindi talaga tinatanggap natin na talagang para sa atin. No? Yan ay pangkaraniwan. No? Nasalo, na dumarating, pangkaraniwang parusa, pangkaraniwang kahirapan. Pero ang tinanggap ng Panginoon Kristo ay hindi pangkaraniwan. Walang katulad, walang katumbas, hindi pinagaang. Merong isang babaeng Kristiyano na dahil sa kanyang pananampalatayang Kristiyano, siya po ay hinatulan ng kamatayan at binitayin ng isang paganong gobernador ng panahon niyon. Kaya ang babaeng ito ay buntis. At nung siya po ay malapit ng bitayin at patayin, nung gabing yon, bispiras ng araw ng kanyang execution, siya po ay nanganak. So, habang siya nanganak, siya tumadaing sa hirap. At sabi nung sundalo sa kanya na nagbabantay, kung dyan pa lamang, tumadaing ka na sa hirap, gaano pa kaya bukas, ikaw ay hahatulan ng kamatayan at ikaw ay bibitayin na. Sumagot ang babae, sabi niya, ang paghihirap kong ito ay isang ordinaryong paghihirap na nararanasan ng sinuman, na nangangailangan ng isang ordinaryong tulong. Ang paghihirap na mararanasan ko bukas is diyan ordinary. Hindi ordinaryo ang mararanasan ko bukas. Naway bigyan ako ng hindi rin ordinaryong tulong mula sa Diyos. Brethren, let me say this. We will never experience the kind of wrath that Jesus is experiencing here. This is total. This is beyond ordinary. He is in the place of the wicked, dumb sinner. Isipin niyo, siya'y nasa lugar ng isang masama at hinatulang makasalanan. Samantalang siya'y walang sa. Samantalang siya'y matuwid at banal. At ang Ama, kahit gusto siyang pahiran ng luha at tulungan na hindi ito ginawa, dahil kinakailangan niyang gawin ito upang iligtas ang kanyang mga mananampalataya sa walang hanggang pagtalikod. The desertion of Christ, number 2, the death of Christ. The death of Christ, and let me share to you 3 things about the death. It is an act of free will. Act of free will. Ang buhay ng Panginoon Kristo ay hindi kinuha ng mga sundalong Romano. Hindi siya namatay dahil siya'y tumanggap ng mga mabibigat na parusa mula sa kamay ng mga taong masasama. Hindi dahil naubusan siya ng dugo sa kanyang katawan, kundi ito ay act of His own will. Pusa niyang ibinigay ang kanyang buhay. Isipin niyo mga kapatid. Alam niyo, sa pag-aaral ng mga scholar
dito sa pagpako sa krus na ginagawa ng mga Romano na sinimula ng mga Persians noong unang panahon pa, ang isang nakapako sa krus ay tumatagal pa ng ilang araw bago mamatay. Sapagkat, ang isang nakapako sa krus, ang talagang purpose nun is to prolong the agony. Para talagang pahirapan siya ng gusto na patagal. Pero ang Panginoong Kristo sinabi dito, ay sa verse 37, si Jesus ay sumigaw ng malakas at nalagutan ng hininga. Makikita natin dito na kung saan niyang ibinigay ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang Panginoong Kristo ay nag-exercise ng kanyang sovereignty even at this point in time. Christ is sovereign in all things. He is sovereign over His life. He is sovereign over His death. He gave up His life willingly and voluntarily. John chapter 10 verse 18. Sabi roon, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have the authority to lay it down, and I have the authority to take it up again. Walang kumuha ng buhay ko. Kusa ko itong ibinigay. Ako ang may karapatang magbigay. Ako rin ang may karapatang kumuha. Maaaring sa tingin ng mga sundalong Romano ng oras na yon, at ang mga religious leaders, at ang mga taong sumasaksi sa kahindik-hindik na pangyayari sa krus, ang nakikita nila isang helpless man. Ang nakikita nila isang taong ang kapangyarihang iligtas ang kanyang sarili. Isang taong kahabag-habag at kaawa-awa. Ngunit hindi ito totoo, sapagkat siya ang may kontrol ng bawat sitwasyon, maging ng kanyang kamatayan. He is still the sovereign God who acts everything, whether good or bad, whether painful or joyful, whether beautiful sin or ugly one. He is the sovereign Christ. And therefore, this death is an act of freedom. Pangalawa, the death of Christ means access to the presence of God. Access to the presence of God. So nakita natin, ang pangyayari ito, binasa sa atin ngayon, na ang Panginoong Kristo ay nakapako doon sa krus ng Kalbaryo. Ano may napunit ang kanyang pagkatao? Paano natin masasabing napunit? Siya'y namatay ng oras na yun. Tumiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Ito'y may pagpunit ng kanyang pagkatao. Ang isang taong namamatay, merong paghihiwalay na nangyayari. Kaya nga, sinasabi natin, kapag ang tao ay namamatay, hindi po siya tumitigil sa kanyang pag-iral, kundi humihiwalay. That means separation. There is a separation of the spirit to the body. Ang ating katawan ay nananatiling nandyan, humihiwalay ang espiritu. Ang katawan ay pumupunta sa lupa, bumabalik sa alabok, at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos. Mayroong paghihiwalay. Pero nais ko sa ipakita dito mga kapatid na yung paghihiwalay na nangyari sa krus ay isinilarawan sa loob ng templo. Doon sa loob ng templo, noong ang Panginoong Kristo ay malagutan ng hininga, merong nahating malaking kurtina mula sa pinakatuktok hanggang sa pinakababa nito. Sabi doon ay nahati ang tabing ng templo from top to bottom. And this rending of the curtain in the temple is a picture of the tearing apart of Christ. Tayo po ay nararapat lamang sa walang hanggang kamatayan dahil tayo yung mga makasalanan. Ngunit ang Panginoong Kristo, sa kanyang pag-ibig, hinayaan niyang mapunit ang kanyang pagkatao. Hinayaan niyang humiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. At ito'y binigyang larawan mismo doon sa loob ng templo. Bakit mayroong kurtina sa loob ng templo? Isang makapal na kurtina sa loob ng templo. Alam niyo ba ang purpose doon ay para sabihin sa mga tao, hindi kayo pwedeng pumasok sa templong ito. Ang kurtina ay nagpapahiwalay
sa tao at sa presensya ng Diyos. Napakaganda ng templo ni Solomon. Ang totoo, walang kasing ganda ito. Nung lumusob ang mga Babylonians at winasak ang templo ni Solomon, pagkatapos ng maraming taon, bumalik ang mga Israelita sa Huda, itinayo nila muli ang templo sa pamamagitan ni Zerubbabel. At nung itinatayo na ang pundasyon ng templo, dalawang reaksyon ang nakikita sa mga tao. Ang una'y reaksyon ng kagalangan sa bahagi ng mga kabataan sapagkat nakikita nila ang isang templong itinatayo uli. Isang templong inaayos uli. Pero sa mga matatanda na nakasaksi sa unang templong ito, sila'y nalulungkot sapagkat hindi ito kasing ganda at kasing ringal ng templong itinayo ni Solomon. Pero alam niyo ba, noong panahon ni Herodes, bilang pagpapakita ng kanyang political gimmick sa mga Hudyo na galing sa kanya, pinaganda niya yung templo na yan. Pinaganda niya ang templo itinayo ni Solomon, nirenovate ni Zerubbabel. At napakaganda ng templo. Halos daw inilagay sa kanyang orihinal na kalalagayan. Ang templong ito ay yari sa ginto. Ang mga kahoy ay yari sa tinatawag na cedro na galing pa sa Lebanon. Ang floor o yung sahig ay marmol. Ang mga tao ay pwedeng tumingin sa templo, ngunit hindi pwedeng pumasok sa templo. Napakaganda ng templo. Magnificent ang kanyang structure. Magnificent ang kanyang beauty. But nobody can enter into the temple. Sapagkat umiiral yung tinatawag na case system. Ang pwede lang pumasok sa templo ay mga saserdote. Kung hindi ka saserdote, doon ka lang sa labas. Dalhin mo ang iyong offering sa labas at ang mga saserdote ang magdadala sa loob. Ang kagandahan ng templo ay hindi nararanasan at hindi nararamdaman ng gusto ng mga tao. Sila ay nasa labas lang ng templo. Ang nakakapasok ay mga saserdote. At mula sa grupo ng mga saserdote ito, ang punong saserdote, ang siya pumapasok once a year doon sa likod ng tabing na yon, na matawagin ay Holy of Holies, upang maghandog para sa kanyang sarili at para sa bayan ng Israel. Imagine yung situation, mga kapatid. The entire world is in darkness. The temple is very beautiful. The temple is really magnificent. Yet there is a sign of no admittance. You cannot enter into the temple. Ang tabing ang nagsasabi, hanggang diyan ka lang. Hindi mo pwedeng pasukin ang presensya ng Diyos. Narito sa templong ito, ang Ark of the Covenant, na siyang simbolo ng presensya ng Panginoon at ng trono ng Diyos. Ngunit ang mga tao hindi man lang makaluhod at makahawak doon. Dahil sila'y makasalanan. Walang sino man ay pwedeng pumasok sa templo. The entire world is in darkness and it cannot simply come to the Lord's presence on His own. No common men, no teenagers, no young people, no old people, no Gentiles can enter the temple. The curtain was in place and it said, you can come in. You stay away in the outer courts. Alam niyo mga kapatid, ang pagkapunit ng kurtina ay pag-aalis ng isang sign ng no admittance. Sinasabi ng kurtinang ito, nang huling ibinigay ni Jesus ang kanyang hininga, at nung ang Panginoong Kristo ay mamatay, ang hustisya ng Diyos ay nabigyan ng kasiyahan. Ang puot ng Diyos ay kanyang naibuhos na. Ang determinasyon ng Diyos na parusahan ng isang makasalanan ay napalubag na ng dugo ng kanyang bugtong na anak. Napunit ang templo para sabihin, ngayon pwede na tayong dumiretso sa Diyos. Pwede na tayong makakita ng kanyang presensya. Pwede na natin siyang mayakap. Kahit na tayo yung makasalanan, sapagkat ang hustisya niya ay nabigyan na ng kasiyahan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang. And therefore, brethren, the temple is no longer useful.
Wala nang templo. Sinasabi nun, ang templo ay hindi na eksklusibong tahanan ng Diyos. Jerusalem is no longer the city of God. Ngayon, madalas pa rin sinasabi nila na ang Jerusalem ang holy city. Wala nang holy city ngayon. Merong holy dito. Wala nang siyudad ng mga nabanal. Kaya nga minsan yung iba, nagmamalaki sila. Alam mo ba, nakarating kami sa Israel, nakaapa kami sa holy city. Na para bang pag nakaapak sila, para bang holy na rin sila. No holy city anymore. Wala nang holy city. At kung hindi kayo nakarating ng Jerusalem, pero kung makarating kayo, maganda, historical place yan. Pero kung hindi man, hindi nyo pwedeng sabihin na yung mga nakarating doon ay mas nakahihigit ang kanilang spiritual sa inyo sapagkat nakaapak sila sa isang holy city, holy land. Wala na pong holy land. Wala nang temple. Meron ng holy. Ito yung mga taong niyakap ng Diyos sa pamamagitan ng anak na si Jesus. Ang mga Hudyo, hindi na sila ngayon ang favored people of God. God has removed the curtain. Israel has no longer the monopoly of old covenant religion. God is destroying the whole caste system. And the people from every nation, tribes, and tongues can enter into the presence of God through Christ. Through Christ. Upang makita ang nakangiting mukha ng Diyos. Hindi lang yun, wala nang tinatawag na case system. Wala nang mga saserdote ni Aaron. Wala nang mga pare na espesyal na yun. Ang pare sa bagong tipan ay ang bawat mananampalataya. Isipin niyan mga kapatid. Ang mga pare lamang ang nakakapasok sa templo. Sa presensya ng Diyos. Sila lang. Ang mga saserdote ni Aaron. Nung mamatay ang Panginoon Kristo, tinapos niya na ang lahat ng yan. Lahat ay pwede nang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At lahat na makakalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay ngayon magiging pare at bayan ng Diyos. Kaya lahat tayo, kung tayo Kristiyano, ay mga pare at bayan ng Diyos. Di ba napakaganda niyan? Ikatlo, the death of Christ, na pangyayana of free will act, and access to the presence of God, it is accompanied by rightful confession. Verse 39, makikita natin dito, sabi sa talatang 39, ang centurion na nakatayong malapit sa harap niya, nang makitang nalagot ang kanyang hininga, sa ganitong paraan ay nagsabi, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Ang isang centurion po ay commander ng hundred soldiers. Isang daang mga sundalo ang hawak niya. At naroon siya para i-oversee yung execution sa Panginoon Kristo. Perhaps, ito pong pagpapako sa krus, hindi na po ito pangkaraniwan sa isang centurion. Sapagkat madalas na nila itong nakikita. Ito isang capital punishment na ginagawad sa mga taong kriminal, sa mga taong naghihimagsik sa pamahalaan ng Roma, at marami pang iba. Pero sa matagal na panahon ng kanyang pagsaksi sa iba't ibang mga naipako sa krus, nung tumayo siya sa oras na yun, nasaksihan niya isang kakaibang bagay na hindi pa niya nasaksihan marahil sa nakaraan. At sinabi niya, tunay na ito ang anak ng Diyos. So, bakit sinabi niya iyon? Hindi pinaliwanag sa atin ni Marcos. Pero siguro, mga kapatid, sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang ipinapako sa krus na walang takot. Isang tao na walang galit. Isang tao na hindi humihingi ng tulong o awa para man lamang mapagaan ang kanyang parusa. Maliban pa sa mga occurrence na kakaiba, like darkness in the whole land, o yung
tinatawag na lindol, lumindol ang paligid. Maliban pa roon sa kanyang nasaksihan, narinig niya ang mga tinig na kakaiba mula sa isang taong nakapako sa krus. Hindi tulad marahil ng tinig na kanyang narinig sa nakaraan ng mga ipinapako dito sa krus. Nakita niya ang isang taong puno ng pagkakatao. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang. Nakita niya ang isang tao sa kabila ng paghihirap. May mga sakit sa kanyang pamilya. Babae, narito ang anak. Anak, narito ang iyong. Nakita niya ang isang tao na kahit sa kahinaan ay handang umabot maging sa isang makasalanang kriminal sa kanyang tabi. Nung kanyang bigyan ito ng katiyakan ng oras na yon, dahil ang lalaking ito sa kanyang tabi, nagpahayag ng kanyang pananampalataya sa kanya, sabi niya, ngayon din, nakakasama mo ako sa akin. At nakita niya rin ang isang taong puno ng kapayapaan at katiyakan yung bigkasin ang huling salita. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala. Nakita niya ang isang mahinang tao dahil sa parusa at kasakit na tinanggap sa kanyang katawan. Ngunit sa likod niyo ay nakita niya ang lahat ng Diyos. Hindi natin tiyak. Kung naging mananampalataya o naging tagasunod ni Kristo, ang senturyong ito, wala tayong patunay sa mga susunod na mga pangyayari. Pero alam na mga kapatid, ang buong Ebanghelyo ni Marcos, kung yung babalikan lang natin, unang preaching ko dito, sa Book of Mark, the first part ng ating series. Kung babasahin natin ang Mark chapter 1, verse 1, unang-unang talata, ito ang ating mababasa. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Jesucristo, ang anak ng Diyos. Ang purpose po ni Mark sa kanyang pagsusulat ng kanyang Ebanghelyo ay para patunayan na si Kristo ay anak ng Diyos. At pinatunayan niya ito sa bawat mga pangyayaring kanyang inilahad. At pinatunayan niya ito maging sa patotoo ng isang gentil na pagano na senturyo ng mga Romano ng kanyang sabihin. Tunay nang siya ay anak ng Diyos. Ang sulat naman ni Juan, ang Ebanghelyo ayon kay Juan, kung ating mababasa sa John chapter 20 verse 21, binanggit niya roon ang layunin daw ng pagsusulat patungkol sa buhay ni Kristo ay para patunayang siya ay anak ng Diyos, siya yung Messiah, siya ay anak ng Diyos, at ang sino mang mananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos ay magkakaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Kaya nga mga kapatid, ang sino mang nanampalataya na siya ay anak ng Diyos ay makasusumpong at magkakaroon ng buhay sa Kanyang pangalan. Ang tanong ko, nagtiwala ka na ba na si Jesus ang totoong anak ng Diyos sa Lord? Kinilala mo ba na siya lang ang Messiah? Na siya lang ang kordero ng Diyos na nagalis sa kasalanan ng sanlibutan? Tandaan mo na walang ibang paraan upang makaligtas ka sa walang hanggang pagtalikod ng Diyos sa iyo, kundi sa pamamagitan lamang ng paglapit kay Jesus na siyang kahalili mo doon sa Diyos. Bakit hindi ka lumapit sa Kanya kung hindi mo pa Kanya? Why not come to Him today? Right where you are, in the way of faith and repentance. Bakit hindi ka lumapit sa Kanya kung hindi mo pa natitiyak sa iyong sarili na ikaw nga ay mananampalataya ng Jesus? Paano walang ibang paraan para tanggapin Kanya kundi sa pamamagitan ng Kanya?
So, para sa mga Kristiyano na naririnig, para sa mga anak na ng Diyos, paano natin tinitingnan at paano natin binabalikan ang krus ni Jesus? Pag tumitingin ba tayo rito, inaalala ba natin ito? Binabasa ba natin ito? Anong nakikita natin? Isang ordinaryong eksena na wala nang espesyal na kahulugan sa atin ngayon? May nagsabi po ng ganito, ang maraming mga Christian daw ay lumalamig sa kanilang paglilingkod at pagsamba sa maraming dahilan. Maraming mga Kristiyano ay nagiging worldly ang kanilang lifestyle sa maraming dahilan. May mga Kristiyano na hindi na siniseryoso ngayon ang kasalanan sa maraming dahilan. Pero maaaring ang namamayaning dahilan ay nagiging malabo na ang kanilang pangitain sa Diyos. Unti-unting hindi nila nakikita kung gaano kahalaga ang nangyari doon sa krus. Nababanlungan ang kanilang puso at isip na maraming bagay at nakakalimutan nila kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kapatawaran, para sa kanilang pagtanggap at pagkakaroon ng maluwalhating hinaharap. Sana mga kapatid, iligtas tayo ng Diyos sa ganyan. Hindi tayo mahulog sa panlalamig. At ang paraan ay muli natin balik-balikan ang Diyos. Doon nangyari ang matinding pagtalikod ng Ama sa kanyang anak upang tayo ay mailigtas sa walang hanggang pagtalikod. Doon nangyari ang lahat upang tayo magkaroon ng katiyakang tanggapin ang Diyos sa kanyang kalulatian magpakailan-kailanman. Doon nangyari ang lahat upang tayo ibilang sa kanyang mga taong pinatawad at mga taong kabilang sa kanyang awas. Sana'y palakasin natin ang pananampalataya natin. Sa tuwing tayo tumitingin sa krus, palakasin naman ito maging ang ating paglilingkod at pagbibigay luwalhati sa kanyang pangalan. Sana'y lumakas tayo natin. Tumatag tayo. Maraming dahilan kung bakit tayo nanghihina at nanlulupay-pay. Pero mga kapatid, maaaring ang dahilan ay hindi tayo bumabalik sa krus. And I pray that let us always energize our faith and service by looking at the cross from time to time. And as we do it, I believe na kapag patuloy tayo sa iba't ibang mga hamon ng buhay, para tumibay sa ating paninindigan at pananampalataya, para sa kalwalhatian ng kanyang pangalan, para sa kabutihan ng ating kaluluwa, at para sa interes ng kanyang kaharian. Bumalik tayo sa krus. Sa krus, pinalikuran ng Diyos Ama si Jesus upang tayo tanggapin niya sa kanyang presensya. Maraming salamat.